And welcome po sa first-timers! Hello, hello, hello! And balik-balik lang po. Amen. So praise the Lord. Magayon nun, lalo na po si Worship Tasobago, especially itong dua. Sobrang namamati ko po yung celebration. Si first two songs, anong title ka to? Katulad ng mga agila. Tapos itong malayang malaya. Nag-strike sa heart ko naman sa inot. Ito katulad ng mga agila to. Ito ang panahon, di na uso ang mag-backslide. Amen. Tapos ito ang panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama. Yan. So magayon lang po dahil mabuti po ang Diyos. Amen. Amen. Aram po rin do kang nagpe-prepare po ako. And syempre naghahanap kay Lord kung ano ang message niya. Ang paulit-ulit po na nasasabi na sa ko ay 4-letter word, which is wait. W-A-I-T. Pero baka may ng points. Spell ko lang po. Wait. Yan. Tapos po, magayon na lang dahil na-remind ako ni Lord talaga, dadara pa rin po kita sa pagbabalik ulit ni Jesus. Amen? Kaya umahon po ako kasi last Sunday, may araw din kayo, no? May pamati, may pahiging na sa to si Lord sa iyang paghahanda sa to. No? Pinagahanda kita ni Lord. And even po, si disciple ko pa, prayer and fasting, yun din po ang binababang message talaga. So, gano'n kita, nagkakaubang series, ano? So, mabuti ang Diyos. So, sige po, join me in prayers muna po. Let's close our eyes and bow our heads. Hallelujah. Hallelujah. Father God in heaven, Jesus Christ and Holy Spirit, we adore you and we want to honor you. Salamat po sa pagkakataon, Lord, na muli ka naming marinig. Salamat din po, Lord, sa pagkakataon na muli mo ako, Lord, magamit, O God, bilang messenger mo. Lord, take away anything, O God, that is not pleasing to your sight, O God. Tabangan mo po ang bawat sarusa mo, ang mga hearers, even me, na mag-share ka sa imong message, O God. Hallelujah. Honor me ka. Lord, cleanse every heart. And Lord, as I continue to utter the words of God, I pray, O God, that you give me boldness, O God, and clarity, O God, and padagos na kamadangog with wisdom in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Palakpakan ako si Lord. Amen. So sige po, matungan muna kita sa scripture, tawag yan. Ang scripture ta is in Matthew or Mateo chapter 25. ASND po ako. So, Tagalog. Yan. So sige, sabayan po nito ko sa pagbabasa. May 13 verses po kitangon yan. Okay, sabi po digde, ang talinghaga tungkol sa 10 dalaga. Ang paghahari ng Diyos sa araw na iyon ay maitutulad sa kwentong ito. Garo lang ko ano eh. May 10 dalagang lumabas na may dalang ilawan upang salubungin ang lalaking ikakasal. Yan. Tapos po, ang 5 sa kanila'y mangmang at ang 5 marurunong. Ang mga mangmang ay nagdala ng ilawan pero hindi nagdala ng reserbang langis. Habang ang marurunong naman ay nagdala ng reserbang langis para sa kanilang mga ilawan. Natagalan ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya ang mga dalaga ay nakatulog sa paghihintay. Nang hating gabi na, biglang may sumigaw. Nariyan na ang ikakasal, halikayo't salubungin ninyo. Nagising ang 10 dalaga at inihanda ang kani-kanilang ilawan. Sinabi ng mga mangmang sa marurunong, pahingi naman ng kaunting langis. Malapit na kasing mamatay ang mga ilawan namin. Sumagot sila, hindi pwede, dahil hindi magkakasya sa atin ang langis. Pumunta na lang kayo sa tindahan at bumili ng para sa inyo. Kaya umalis ang mga mangmang na dalaga para bumili ng kanilang langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ayaw na po. Ang 5 nakahanda
ay sumama sa kanya sa handaan. Pagpasok nila, isinara ang pintuan. Maya-maya, dumating na ang 5 mangmang na dalaga at nagsisigaw. Ano na sabi? Papasukin niyo po kami! Yan. Pero sumagot ang lalaki, hindi ko kayo kilala. At sinabi ni Jesus, kaya magbantay kayo dahil hindi ninyo alam ang araw o oras ng aking pagbabalik. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Thank you sa word mo. Amen. So klaro na mabalik. May mabalik po. Si Jesus po nagdigdi na. Di ba, pinanganak siya, no? Nagkatawang tao po siya. Ipinadara, John 3:16. Yan. For God so loved the world, si Father God, padangaton niya po ang mga tao sa mundo. Kaya ibinigay niya ang kaisa-isang anak. Na ano pangalan? Si Jesus. Yan. That He gave His one and only Son. That whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Isa nakadawad mo yan? Kasi sinabi ni Lord, Amen. Dapat nag-active kita. Amen. Kasi po ang word ni Lord is active. It's a double-edged sword. Yan. Isa din na kapag nagbabasa ng word of God, talagang nako-convict. No? Amen. Talagang una mo garma lang, naginigibo kang bagay, tapos, kinaulay ka ni Lord. No? Kinaulay ka ni Lord sa laiya. Tapos duman sa nagamiyaw si senses mo, na-awaken ka, and nagpatuwid ka sa Panginoon. So yan po ang power kang voice of truth. Kang Holy Spirit. Power kang Holy Spirit. Wow, na-excite ako sa Kaya may kong point. Flow lang talaga. Sabi nga na tayo sa flow lang. Amen. So praise God. Jesus is coming again. Coming soon. Sisay po nakapandig din na end times na. Kadakol na nangyayari po sa kinaapan. Wait, wala rin ako. Pwede po magtas ka po. Yan, ay pwede mo pala. Yan. Yan. Grabe na po ang nangyayari. Ito nga ni po, di ba, ubang post po, itong sa Facebook ko po nahiling, ito nga ning sinangyari, bang latest sa Luzon, Luzon, si Sina Kato nakailan? Yan, Luzon ano nangyari sa Luzon? Bagyo. Visayas, Lindol. Mindanao, sunog. Pero, sambahin ka, O Yahweh, Diyos ng langit at lupa. Amen. Hallelujah. Dahil po kita dapat mangamba. Mga akit ng Diyos. Amen? Sabi nga to those who believe. Diba? Kita ko mga first timer. Diba? Sabi na po, to those who believe. Diba? Na, ang mag-iunan po kayo ng message po talaga kaya pinapaaral sa to kung ano ang tunay na kondisyon ta bilang tao. That sinner po kita. That we need a Savior. And gusto ko lang po kasi darata po muna sa John 14:6. Bago ko magdagos. So noon ko rin po, after John 3:16 is John 14:6. So naku po mga verses. Sabi po dito, sumagot si Jesus. Si Jesus po nagtataram, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Amen? Ini po kahit paulit-ulit na madadamtan, pero may pong mahalaga na maaraman ta na mayong ibang pangalan na makakaligtas, kundi si Jesus lang. Acts 4:12. Ang sarap pa sa mga favorite kong verse na nagde-declare who Jesus is. Gawa 4:12. Walang sino mang sa mundong ito ang makapagliligtas sa atin, kundi si louder. Louder pa. Jesus lang. May iba pang pangalan ba?
Ayun na po. So let's end. Jesus is the true Savior. Our Lord, our King, our Savior. Amen. Amen. Again, si Lord mabalik po. Kamusta po kita? Aware kita na mabalik si Jesus ulit. Amen? Na ano po siya, nagkatawang tao po siya digdig, and then nag-ministry po siya, nag-disciple po siya, and then may nangyari po ning crucifixion sa iya, and then nagkaubang, naganan po siya, pero may purpose. Na-explain sa bago sa communion. Amen? Yan po para kita po maligtas, mapatawad, makareceive ng healing, kompleto na. Amen? Grabe si Lord. Amen. Pero tayo po naman natapos. Kang siya po nagadaan, muli po siyang pinuhay. On the third day, He rose again. Taano po siya muling binuhay? Para din po sa to na mga tao na nagtitiwala na siya ang Diyos at tagapagligtas na. Binuhay din po kita from death to life. From darkness to light. From slavery to freedom. Iyan po ang daradara ng Lord. From sickness to healing. Kadakol po iyan. Iyan po sa itong Jesus Kristo. Kaya ano nga po nangyayari na ngayon sa mundo ta? Alalahan na may Jesus kita. Jesus, sabi sa bago, the way, the truth, and life, and as you believe in Him, you will not perish. Ano ibig sabihin kung di mapaperish? Di mapapahamak. Tapos magkakaulat ang buhay na walang hanggan. Kaya po kita nag-aaruganin. Because namumuhay po kita na gustong makasunod sa Panginoon at gusto tang manatili sa presensya niya hanggang sa pagbabalik niya. Amen? Sisay po digdi ang gustong maghalat kay Lord. Amen? Waiting. Pero mahalaga din po na sa paghalat ta, dahil kita mahuri. Amen? Sa paghalat dahil mahuri. Sisay na po digdi ang naghalat, pero nawala. Alay, mag-isip. Sisay na digdi ang nagalat. Nawala. Tapos na-miss mo, may na-miss ka. Ay, ano naman, may na-miss na naman. Pero iyon po, digdi po sa aadalan ta, uba kitang lesson. No? Sige, Kuya Ren, si Flash ta na po yan. Kung anong sa tong title. Wait, but don't be late. Amen? Ano mga eksena kayo sa buhay ta? Sabi ko, sunuan ko lang. Dahil tinauna ko ni Lord yung title and matukulong. Yes! Yan, nagbasa na po kita sa bago ng Matthew 25 verses 1 to 13. So bago, nagkadarang po. May mga character, di ba? Na na-mention. Check ako ng oras. Amen. Kasi dapat ako malate. Amen? So may ilawan. Amen. Sige, let's go through the verses ulit po. Yan. Thank you. Sabi, ang paghahari ng Diyos sa araw na iyon ay matutulad sa kwentong ito. Si Lord po, mahilig po siyang magkwento na may kwenta. Diba? Kasi hindi nakakalaw, yung sense. But when God speaks, pirming may lesson learned. Pirming may nababa ang puso. Diba? Amen. So, ang paghahari ng Diyos sa araw na iyon ay matutulad sa kwento ito. May 10 dalagang lumabas. Okay, 10 dalaga. Sa ibang version po, 10 virgins. Sa iba pa pong version, 10 bridesmaids. Yan.
Tapos po, sabi, upang ay na may dalang ilawan. Sa English naman po, Wakay version na lamps. Yan. May dalang ilawan. So, 10 virgins or bridesmaids or mga dalaga nagluwas para magsalubong sa lalaking ikakasal. So, uba pong kasal. Tama? Ano ko po, nag-adult po ako, nahiling ko po. Ganun ako, curious lang kaya ako. Siyempre may meaning niyo, ining story. Tapos na-curious ako kung na-mention yung mga bridesmaids, duman sa pagsabat. Tapos may torch, ano ba? So, ano daw po siya sa Jewish wedding. Ancient Jewish wedding po. Anong nangyayari? May mga bridesmaids na po, or inaabot na torch bearers. Sila tong may darang ilawan, yan, lamp, or kung ano man. Ano po sila, nakaabang po sila para sa pag-agi kang bride and groom. Okay? So, garuman po sa ano yan. Pero, muna kayong panahon, kandila na ang gapit. Bako naman po itong drawing, itong sa picture, so bago na lamp, yung potang lamp. Tapos po, mahalat sinda hanggang sa pag-abot, sinda po ang mataong liwanag habang naglalakaw. Tapos po muna baga, ang mga weddings mo niyan, maliwanag na, no? Kampano po kaya maliklop pa. Tapos usually, ginigibo na po yan ng sundown. Ibig sabihin, sunset onwards. So talagang mahalaga. Ngayon na lang, ano? Sabi, kasal. O, sisinalig naman pa kasabing, puro na mga ilaw na lang. Nakakuha lang yung concept. Yan. May mga lamps na sinda. Yan. Mas ano ba ka? Okay, tapos balik kita. Kasi yun na to, yung po nagsasabat sinda, duman sa iba pang nabasa ko po, pagsabat ninda, since nagtataw sindang ilaw sa bride and groom para sa paglakaw, kaya nag-ano din sila, nagre-ready para pabayinin din sila. So, nano ko po Diyo, sa word pong iniyo, pagsasabi kong i-associate siya talaga sa totoong meaning. Kasi si Lord told siya mag-istorya para may tao siyang illustration or may bukitang pagkuanan. Okay. Yan po. Ang ano po ang 10 dalaga or 10 virgins or 10 bridesmaids refers to the church. Yan. Ang church or the bride. Church. Ito po yan, may relasyon sa Panginoong Jesus. Itong tinanggap mo si Jesus, no, sa buhay mo bilang Diyos at tagapagligtas. So, isisay na po yan. Isang kaulay din ni Lord. Ako kaulay. Ala, hindi na naman nagigirawan ng church. Naku. So yan. So si Lord, kinakaulay niya po kita. So ganit na sinasabi na dalaga, 10 dalaga, lumabas na may dalang ilawan sa lubong ang lalaking kakasal. Hindi po ang lalaking kakasal kung saan para mas lalo po kitang makakuha kung paano tayo makukonect sa Christian walk na ang nire-refer po kang bridegroom is si Jesus Christ. Amen? Tapos we are called the bride. So, ito po ay pinano ni Lord for covenant, intimate relationship with the Lord. Diba? Just like marriage. Diba? Marriage, talagang yan, may purpose yan. May intimacy dyan. And iyan po ang pagka-create sa tunay Lord. Ano nga po ang vision ng church na ini? Love God and make Yes. Mahalagahon ang loving God. So yan, lumabas na may dalawang ilawan upang salubungin ang lalaking kakasal. So yan po ang scenario. 10 virgins, may dalang mga lamps, tapos maabot, nag-aabang sinda sa bridegroom. Next, napipicture na ako po nito? Okay. Duwang klase grupo. Ang 5 sa kanila ay mangmang or sa ano po English, foolish, at ang 5 ay marunong or wise. Ano daw sinabi? Kasi ang mga mangmang ay nagdala ng ilawan, pero hindi nagdala ng reserbang langis. Ano po ang purpose ng langis sa ilawan?
Pa? Para magpadagos ang ilaw. Amen. So, kumbaga, sarong lamp siya, kung talagang pinaka siyang magiging lamp siya, or ang anumang bagay, kapag nasa-serve niya yung purpose niya. Dahil lang siya lamp na mayong ilaw. Okay? So, mahalagahon po ang oil o langis. Yan. Ang langis man po, sa ano mo po kaya, para ma-associate po sa tuya, yan mo po, nire-refer kang oil is the Holy Spirit. Yan. Grabe po ang power ng Holy Spirit. Mas lalo ko pong nabistado talaga ang deeper yung presensya ng Holy Spirit ka nasa River of God na po ako. Parang nendo yan, mga taga-River of God. Kasi kadto, minsan, na ano lang na siya by the word, Holy Spirit. Pero magayon po siya kapag kita po ay nakasurrender or nakayield na sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang Holy Spirit, siya po ang winalak sa to ni Jesus kang siya po ay nagbalik sa langit. So, di kita po solo. Ang Holy Spirit, yan po nag-empower sa to para makapagpadagos na malakaran ang pangapunan sa to ng Panginoon. Nangungusap po sa to Holy Spirit. Yan. Ayan, habang ang marunong naman ay nagdala ng reserbang langis para sa kanilang mga ilawan. So, hindi pa lang nagawa ng pagkakaiba kung taano sinda po mangmang at taano po sinda marurunong. Mangmang in the sense na dahil po sinda nagdarang reserbang langis. Ibig sabihin, kapag nagawa na sinda ka itong kay po ang gamiton na. Di ba, naka-on na yan. Nalaga na, may langis. Pero may reserva mo yan. Kaya po marunong kasi may lamp sinda, tapos nagdara pa po ni reserbang langis. So, sisayang malawig dyan, maramata. Yan. Okay. Natagalan. Hindi po nangyari. Sa paghalap ng daluman sa lalaking ikakasal, natagalan. Yan. Ang pagdating ng lalaking ikakasal. Kita po muna nasa point na waiting sa pagbabalik ni Jesus. May natagalan na po. Ang time po ni Lord is perfect. No? Timing niya is perfect. Pero mahihiling na po digdi na dapat po maging alert kita, ready, awaken ang senses ta. Diba? Kung may hinahalap kita, sa inang focus ta. Ha? Sa hinahalat, bakong naghahalat ka, minsan yun ang anime. Naghalat ka, sige, samantala naghalat ka kumari sa terminal. Naghalat ka. Yung kamanduman, alas 8 ng bagyang biyahe, yung kamanduman. Kakahiling. Naghali na pala si boss mo. Oh, wait, but don't be late. Diba? Naghalap ka. Pero na-miss mo pa din. Dahil mo nakuha. Diba? Kadakol kayo nangyari sa buhay ta. Ano pa? Parang nanindoon. Yan, pero sinasabi sa to ni Lord na kaipuhan din kita makamis. Ibig sabihin, focus our eyes on Jesus. Because si Jesus po is the author and perfecter of our faith. Kung siya po ang hinahalata sa muli niyang pagbabalik, nasa kita nakahiling talaga. Yung totoo. Kaipuhan po kay Lord. Sana. Or makakatabang sa to kay Lord. Amen? Malagawan. So, natagalan ng pagdating ng lalaki. May inaaskahan ka, araw-aning oras, nag-abot siya, bakong araw ganing oras. Naglinig ka, nagparalinig ka sa harong kasi sabi na may maabot kang bisita. Linig ka. Yan. Kapit ang maabot. Tapos, iyan pala. Siyempre, naglipas na ang perang aldaw, naglimang aldaw na. Kaya ako na nangyari sa harong, magulo na ulit. Ay! Yaon na si Bisita. Yan. Kaipuhan po, tama sa tong timing, at dapat po ang hirota, tama din. Ha? Kaya ibig sabihin, dahil ka lang malinig, ito sa story ko, kung may bisita lang. Ayan. Kung magdailang kita matultol na akong Kristiyano. May lindol, may bagyo, may sunog na gano'n. Matultol na akong ganyan. Dapat po, pirmi kitang ready.
dapat po ang satong ilawan. Ano nga ni po ang langis? Sabi ko? Yes, Holy Spirit. Kasi without the presence of the Holy Spirit, mayo po may hiling na liwanag sa buhay ta. Amen? Nagkakawa kita liwanag. Diba? Kaya nagkauban na kita understanding and yan, manifestation of the Holy Spirit. Nagugulat na lang kita na bagay na daita man dating ginigibo, pero dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, nagigibo tayo na we can do all things through Christ who strengthens us na. Diba? Ngunyan po, praise God, ng mga kabataan na ihinita na ribay-ribay na po ang lang sa inutan. Dati pag ako nun mayong masabi. Pero ngunyan, dahil po napuspos na ni banal na Espiritu at araw mong ubakang relasyon sa Panginoon, matindog ka digdig. Amen? Ready and loud. Amen? Okay silang is. Dapat may reserva pa. Pero dahil sabi nga sumagot sa Isaiah 40:31, di ba? Ano to? Eagle. Kinumpara kita sa eagle. Magayon po. Ang eagle, kadakulo ng mga bagay na talagang nakakabilib. Aram nindo kung ang lion is the, is the king of the jungle. Ang eagle man is the king of the heavens. Or of the, skies or the air. Yan. Amen. So kapag kita nanluluya, i-meditate mo lang ang pagkumpara sa ng Panginoon sa agila. Ang agila po, may bagyo. Ay, excited po sila sa bagyo. Isa'y gusto rin ng mga trials. Pababa ng papa. Pero po sa agila po, ay wow! Ina-expect, yan ang hinahanap niya. Yan ang hinahanap niya. Come on! Kaya ang akin ng Diyos, come on! Kamanghagan kita kayo ng challenges, trials para mag-improve or mag-increase pa sa tong faith. Amen. Amen. Kasi kapag kita po, talagang ang isip ta, ang mindset ta, is kay Lord Jesus. Di ba? Piling ko po higit pa kita sa agila. Amen? Amen. Kadakon po kitang aabuton ng mga kaluluwa. Di ba? Kadakon po iyan ang malalampasan ta. Hallelujah. Dahil po sa power ng Holy Spirit at biyaya niya. So yan, hinahanap po ang storms. Di ba? Maugmangon po. Yung nga sabi ko sa bago, kapag nag-fix ang eyes na talaga sa author and finisher of our faith, may imposible ba sa Panginoong Jesus? Hello? May. Pero, tawon man yung gusto nila ng faith talaga sa pagsabi, may. Diba? Mayong imposible. Diba? Gabos posible to those who believe. Amen? Mayong day kayang gibuhon ang Panginoong Jesus sa buhay ta kung kita talagang tunay na napasakop sa banal na Espiritu. Yan po ang hinahanap ng agila. Mga storms. Tapos lalampasan niya po ang storm. Yan siya. Tapos kung ako po ko naadala, ng buhay po pala kang agila, pwedeng mag-abot sa 40 to 70. Sabi na, pag nag 40 years old na, alat lang din pa ko. Pag nag 40 years old na ang agila, may desisyon ka kung gusto mo pang mabuhay. O, duman ka na lang. Okay? Tapos pag nag 40 si Dan, nag-decide ka na gusto mo pang mabuhay, about 70, may mangyayari mo na po sa iyo. Ang gigibuhon mo is, ano po yan? Itong ano niya? Aragari? Yung talents sa katong feathers na may nangyari. Kapag pag gusto pa nila maglawig ang buhay nila, maduman na sa halakawan na bundok. Yan, maduman sila. Grabe, may problema. Gustong bundok, gustong bagyo. Tapos pag duman nila, maduman sila, nila itong sa inyong tuka para garo ikis-kis duman sa rocks, duman sa mountain. Yan. Hanggang sa mabawasan to, maging mas okay na. Magpapon siya. Tapos, puwan na ka to. Siyempre, baka matong madali, may kulog din itong agihan. Tapos, puwan po ka to,
po ang eagle po, nag-wait din po yan. Patient po ang agila. Patient po kita mga akin ng Diyos sa pagbabalik na Jesus. Amen na yan. Taiwanin ito ni-discuss mo yun. Na hindi ang pangapunan sa to ni Lord ang mag-wait. No? Na dailit. Amen? So yun to, pagkaano, pumahalap naman po sinda ni 5 months. Tapos poon po sa paghalap din ng 5 months, sinalalawigan sa 5 months. Nadadalayan ka mo. Kaya paghalap ko rin ng 5 months, magayon na nagkaroon na fresh na da po ulit sinda. Makusog ko na naman sinda. Kasi gustong 40. O about 70. Yan. So, kita po, ini-encourage po ni Lord na dahil po kita man lupay-pay. Amen? Even ini, dahil inaapod kita ni Lord for a wedding, for His return, gaano kita kahanda. Nawa duman po kita sa marunong, bako duman sa mamang. Kasi sige po, hindi mo tako ano nangyari? Sa'yo na to. Okay. Matthew 25 po. Duman sa natagalan mo na agad. Natagalan ang pagdating ng lalaking ikakasal, kaya ang mga dalaga ay nakatulog sa paghihintay. Siyempre mga kaya. Natagalan. Siyempre normal po na natutong ka na, napagal na sa paghalap. Pero naghahalap pa man po si Daligdig. Okay. Ano nagsabi? Nang hating gabi na, anong oras yan? 12 midnight. Di turog-turog sinda. Bigla may sumigaw! Nariyan na ang ikakasal. May shout out. Nariyan na ikakasal. Hali kayo't salubungin ninyo. Magayon ng tawag, nag-announce. Diba? Mahalaga din po, may role po din yan sa Harian ng Panginoon. Ito nag-a-announce. Yan. Yaon na. Unin na. Sa to. Unin na. Paabot na si Jesus. Yan. Tapos po, nagising ang 10 dalaga at inihanda ang kani-kanilang ilawan. So, turog, nadangon to, na maabot na ang hinahalap, mata. Pag mata, ang magayon man po, kahit yaw po si mga mangmang, nagmata pa man. Dahil man sinda, sige, siya na mo na ang alarm. Diba? So, sinabi ng mga mangmang sa marunong, ayan, inihanda ang kanilang ilawan. So, chinek nila po sa sindang ilawan. Kasi nga anong purpose nila? Aside sa masalubong sinda, sa lalaking ikakasal, notaw po sinda ng liwanag. Amen? Ma-prepare kang way. Yan. Sinabi ng mga mangmang sa marurunong ini na eksena. Nag-apila na si mangmang. Ano daw pong sabi? Yan. Pahingi naman ng kaunting langis. Ano nagsasabi kasi bang mga ano nangyari? Kasi mayo sila darang reserbang langis. So dahil nagturo, paubos na po si Saindang langis. Mayong extra. Yan. Okay. Malapit na kasing mamatay ang mga aming ilawan namin. Sumagot sila. Hindi pwede. Digdi naglaog naman po ang pagiging wise. Ni wise. Yan. Sumagot sa hindi pwede dahil hindi magkakasya sa atin ang langis. Dahil man po sila sa nagkukuripot, kundi nagiging wise lang po sila. Yan. Tamang pagdedesisyon, mahalaga po in these last days. Yan. Tapos sabi, pumunta na lang kayo sa tindahan at bumili na ng para sa inyo. Yan. So, hindi po may eksena dyan. Ang nakuha ko po rin kay puhanta pong pagsumikapan ang sapong kaligtasan na natanggap. Pwede mo pakita mo na sa Philippians 2:12. Pilipos. Okay? Mga minamahal, kung paanong lagi ninyo ako sinusunod, noong magkakasama pa tayo, lalo sana kayong maging masunurin kahit ngayong malayo na ako sa inyo.
Inene, mahalaga na, sikapin ninyong ipamuhay ang kaligtasang tinanggap nyo at gawin ito ng may takot at paggalang sa Diyos. So dito ko, sikapin tagaan na ipamuhay ang kaligtasang tinanggap ta at gibuhon tadaa ng may takot at paggalang sa Diyos. Ang meaning po, sabi nga ni ang tunay na wisdom is the fear of the Lord. Because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Yan. So mahalagahon pala ninyo sa paghalap pa sa Panginoon, let's have fear of the Lord. Diba? Itong magawa ka ng banal na pagkatakot sa Panginoon, na aram ta ang tama sa kasalaan, gigibol ta siyempre si tama. Okay. Tapos hindi po ipamuhay ang kaligtasan. So kita, kinakaulay ni Lord as His bride, as His, ito ang duman sa virgins and bridesmaids, no? Kinakaulay kita digdi ni Lord na, yes, nakareceive na kitang salvation, pero daita po, hayaang, pabayaan ang satong kaligtasan na nakuha kay Jesus. Ibig sabihin po, kaipuhan tayong faith with action until Jesus returns. Kaipuhan po may aksyon. Ibig sabihin po, kaipuhan, yung pananampalataya ta, nakasunod kita sa kung anong sinasabi ng Panginoon sa Biblia. Amen? May aksyon, may bunga. Yan. Ano nga rin pang bunga ng banal na Espiritu? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control. Sa paghalata po sa Panginoon, nawa iyan po ang pirmitang daradara. Nawa iyan po ang pirmi nagluluwas sa buhay ta. Kadakon na po mangyayari, yan nga rin, lindol, everything, sunog, tsaka yung mga biglaan. Diba? Yeah, grabe na, mga pag-express ka mga damdamin, nag-iiriwalan na, may tama pong paagi. Yes? Kapag po kita may pinaglalaban, nawa may pagmamahal na hali sa Diyos. Nawa pinaglalaban ta, yung tama pa din sa mata kang Panginoon. Bako lang itong labo-labo kita dahil pinaglalaban ta, yan, may point kita, argan point number 1, 2, hanggang 1,000 points. Pero si Lord, pero pag kinakauli kita with the help of the Holy Spirit, pero may pinapailot na kita na magpatawad, pinapailot niya kita magpakumbaba. Diba? Pinapailot niya kita na mamunga at mamuhay na may kabanalan talaga sa iyo. Amen. Yan. Yan na po, the fruit of the Holy Spirit. So sige po, balik kita sa Matthew 25. Okay. So naging wise. Kasi may fear of the Lord si wise. Yan. So kay Juan Talakara, no, isa po mo kay kaligtasan na tinasato ni Lord. Kaya, naghali man po sinda. Kasi ang purpose nga nila talaga magawang ilawan, magsalubong. Paano sila makasalubong kumayang liwanag? Yan. Kaya malis sa mga mamang na dalaga para bumali ng kanilang langis. Habang wala sila, dumating ang lalaking ikakasal. Habang may sila, ito mga example na sa bago. Kaya nga ni, wait, but don't be late. Yan. Ang 5 nakahanda ay sumama sa kanya sa handaan. So, nasa bata nila, nakailaw sila, na-prepare nila si Wayne, yung lalaking kakasal, okay sila, ready sila, may reserve sila, puspos sila ng banal na spirito, ugmawa na sila, kay bana na nila si Jesus, ngunit po, ano nangyari? Pagpasok nila, isinara ang pintuan. Kasi nagiginasaran pintuan. Ako kanto may sinarahan na akong pintuan. Okay, tapos yan. Maya-maya ay dumating na ang 5 mangmang na dalaga at nagsisigaw. Uli na po, nagdalaga na po sila pasiring duman, nakabakal na sila ng langis, wala sila langis. Ano sabi? Papasukin niyo po kami. Duman sa pintuan kahandaan. Pero, sumagot ang lalaki, si lalaking kakasal. Ano sabi?
hindi ko kayo kilala. Yan. Tayo na pistado. At sinabi ni Jesus, hindi po, si Jesus na nag-istorya si Jesus, may pa-ending siya. Sabi niya, kaya magbantay kayo dahil hindi ninyo alam ang oras o araw ng aking pagbabalik. Magbantay. Kamusta po ang relasyon ta sa Panginoon? Ako po naisip ko dahil araw na po kanya mga nangyayari sa panibutan, no? Sa totoo lang, kung ano man po ang uwa kita. Ano bang uwa kita mga yan? Bado. Ang iba, hindi, may mga degree holder, nag-i-reskwela. Pag may mga biglaan na ganap, dara-darata pa yan, may kakaabutan pa po yan. Kaya ang mahalaga sa Panginoon, kung saan kita patungo. Ang gusto ni Lord, makaiba kita sa wedding. Makaiba kita sa kingdom ni God. Amen? Kapos yung mga wara, itong pinagyayabang taligi sa lupa, uba ka kaya ang cellphone. Uba man ako kanina. Pero pag bagyo, nasa ina. Pag narunot, naglindol. Yan. Hilingon tapos sa Isaiah 40, verse 8. Isaiah 40, verse 8. Ang damo ay malalanta, at ang bulaklak nito ay nalalaglag. Pero, ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman. Amen? Arang po nindo kanto, nagawa kong linyahan, nakauli ko si Lord. Arong pa lang kaya Lord, sorry ko. Gawos po, pwedeng mawara o mawawara talaga. Kahit buhay ka mga mahal ta sa buhay. Diba? Pero, duman po ako, Lord, bastay sa daig mawawara. It's His Word. And Jesus is the very Word. Amen? Kaya kita po, nawa maging lover kita kang Word ni Lord. Nawa po, mata kita. Bako lang yung physical, kundi spiritually awake, ready. Paano may reserve kitang oil. Amen? Nawa ko lang flash na oil, kulit ako lang. Diba? Kasi matindi po ang mangyayari. Sa Matthew 24, yan po dyan. Diba? Nagyan na natarmin last week. Kadakol po ang mangyayari in this end times. May wars, rumors of wars. Kadakol po, even muna na nagtataram ako, baka baga biglang mag-ano. Pero, gaano po ba kita mananatili sa Panginoon? Ready ba kita talaga sa pagbabalik niya? Kung daipa, magpa-ready po kita. And duman kita sa mananatili. Salita niya, pag-ibig niya, presensya niya, kalooban niya. Sabi sa bago, nagtutok o nag-apod si mga mangmang. Papasukin niyo po kami. And simbang duman, hindi ko kayo kilala. Uba pong verse sa Bible, I think it's in Matthew 7, hindi ko sure kung sa 21 to, pero sinasabi po duman na si Isay ka. Dahil takabistado. Ang bistado na po kang Panginoong Jesus ay bako lang pananampalataya. Bako lang nag-receive sa iya bilang Diyos at tagapagligtas. Kundi naglakaw. Naglakaw sa kung anong sinasabi ng Panginoon. Kung ano ang kalooban ng Diyos, iyo ang lalakawan niya. Yan.
Nahawa, pinapod kita ni Lord, sabi sa James, dapat doers kita. Not just hearers of the word. Unya lang kadang kita. But we are called by God to do. To be doers of His word. So dapat po kita active, awake, may ilaw, may langis, nagliliwanag. Diba sabi sa Matthew 5, dapat ang ilawan na itago. Kundi ilalaan sa barang para maliwanagan ang palibot. Kaya kita dapat ubang lamp na may oil para magliwanag kita. Anong sinasabi ni Lord sa tuya? Bakulang po para sa personal tang salvation. Kundi gusto ni Lord ipaapod na dapat ready kitang lamp. Bakulang sa pagbabalik ni Jesus. Kundi ready kitang magliwanag sa mga kaluluwa dito sa mundo na mapa kay Kristo. Kasi mabalik si Lord. Ibig sabihin, gusto ni Lord na tapos na ang pagbalik niya. Tapos kita naka-on ang lamp. Amen? Hallelujah. Ilaw. Ang ilaw po kay Jesus. May makakadaan. Mismo si Lord po ang ilaw. Kaya yan po, magburuhat na po kita. Talagang totoong buhat po. Magpatabang kita kay Lord. Mag-evaluate kita sa tuyang sadiri. Talaga bang ready na kita? O kaya nga po sinasabi ni Lord kasi inaapunan niyo po kita. Habang today is the day of salvation. Every time, si Lord po ay permi po nag-aapod ng salvation. Gano'n ka to? Maabot na si Jesus. Ang message niya po. Dapat pinaprepare ta ang way ni Jesus because He is coming back. And si Lord po, habang may siya rin, prepare po siya sa lugar kung saan kita madungan. Hallelujah. Sige po, let's fix our eyes to God. Invite ko muna po kamo before we worship. Let's close our eyes and feel the presence of the Lord. Hallelujah. Kaya rabababa shikira rabababa kaya. Roboboko totoro bobobosoko yara rabababa kaya kaya. Yoboboko yara bababa shikira yara bababa shandira kaya. Hallelujah. Panginoon, Lord, we ask, Lord, for your forgiveness. Lord, forgive us, O God, for being complacent and being late. Lord, tabangan mo kami, Lord, na dahil ma-miss ang timing mo, Panginoon. Tabangan mo kami makasabay sa pangungusap mo at lalo, Lord, sa mga pinapagibo mo sa mo. Lord, tabangan mo kami magbalik loob na sa iyo sa pagbabalik mo. Ngunyan pa lang, Lord, is the day of salvation. Hallelujah. Lord, bless every heart and fill us with your presence. Katagpuan mo pang bawat sarungan niya. At padagos, Lord, na iligtas mo kami hanggang sa pagbabalik mo. At tabangan mo kami, Lord, na magliwanag sa iba pa. Thank you, Lord. Sige po, let's worship the Lord.